Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama po tayo ngayong huling Miyerkules ng gabi ng buwan ng Mayo. Next week ay June na. No po, tayo po ay nangangalhati na, nasa kalahatian na ng taon. Kumusta na po ang ating pong buhay? Lalo na po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang akin pong panalangin at nawa ito'y maging panalangin nating lahat na sa bawat araw, linggo at buwan na lumilipas ay mas lalo po tayong napapalapit sa Panginoon, mas lalong lumalalim ang ating pag-ibig sa Kanya, mas lalo pong nagiging matatag ang ating pong pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng ating pong pagsunod. Nakikita po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos, yung kahalagahan ng instruction niya sa bawat isa sa atin. Ano po, na parang hindi kumpleto ang araw natin, hindi kumpleto ang linggo o buwan hanggat hindi natin alam kung ano ang instruction ng Panginoon. Kaya sa bawat ganito na pagtitipon o gawain, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos, nawa maging attitude natin na huwag ito pong palampasin. Ano po? Sapagkat sa bawat pagbabahagi ng salita ng Diyos, meron pong mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ipanalangin natin na marinig natin ng maliwanag at atin po itong masunod ng buong hingat ang kanyang salita na atin pong maririnig ngayong pong gabi ito. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12. I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength that He considered me faithful, appointing me to His service. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa huling Miyerkules ng Mayo. Salamat po sa bawat isa na binigyan ng oras ang gawain ito. Tulungan mo kami na sa aming pakikinig ng iyong salita, ito po, Panginoon, ay amin pong maintindihan at may sagawa sa buhay namin. Tulungan mo kami na sa patuloy na pag-aaral namin ng iyong salita, makita namin ang kahalagahan ito sa buhay namin. Na ang dahilan kung bakit po kami nakakasurvive, ang dahilan kung bakit kami nagtatagumpay, ay dahil po sa inyong instructions na inyo pong patuloy at walang sawa na itinuturo, Panginoon, sa amin. Kaya tulungan mo kami, Lord, na maunawaan, matandaan ang salita mo na aming pag-aaralan. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa pag-aaral, meron daw pong dalawang reaksyon ang mga tao na dumadako na sa kanilang retirement. Ano po? Ang una daw po na reaction ay excited, masaya, sapagkat gusto nilang malaman kung ano naman ang kanilang gagawin, kung ano naman ang mangyayari sa buhay nila after retirement. Kumbaga, excited sila sa panibagong chapter ng kanilang buhay. Okay? And then, ang pangalawang reaction naman ng mga tao ayon sa pag-aaral po. Pagdating sa retirement ay sila ay nalulungkot, sila ay nadidepress. Bakit po? Sapagkat, yun nga, hindi nila alam kung anong gagawin nila after. Imagine for 35 or 40 years, yun ang kanilang ginagawa. Then suddenly, ay hindi na nila gagawin yun. Lalo na pagka sila may malaking bahagi at very active dun sa trabaho na meron sila. So ngayon pong gabi, marahil yung iba sa atin dito ay malayo pa sa retirement. Yung iba ay malapit na. At yung iba ay retired na. So ano po ang inyong pakiramdam? Ano po ang inyong naiisip? At ano na ang inyong pong ginagawa sa oras po na ito? Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay tungkol sa isang lingkod ng Diyos na siya po ay malapit na sa kanyang retirement, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Siguro ang tanong natin, may retirement pala sa paglilingkod sa Panginoon? Meron po. Pagka kayo ay kinuha na ng Panginoon, yun na ang katapusan ng inyong paglilingkod dito sa lupa. Okay? At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. Anong dapat nating maging attitude? Anong dapat nating maging perspective pagka dumating na tayo sa ganoong panahon ng buhay po natin?
At kung atin pong mapapansin, ano po, doon sa mga taong nagre-retire, ito lagi ang kanilang mga huling statement, no? It is a privilege and honor to serve you or to serve with you. Okay? Napakagandang last statement sa pagtatapos ng iyong pagtatrabaho. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, thankful to serve. Thankful to serve. Sapagkat ito pong pag-aaralan natin ay isang pagpapasalamat po ng lingkod ng Panginoon na walang iba kundi si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ito pong una niyang sulat, no, unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay sinulat niya ayon sa mga Bible scholars between 62 to 66 AD. Ito daw po ay in between his first and second imprisonment sa Rome. Okay? At kung babasahin po natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 3, ang sabi dito, "As I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer." So dito po ay inutusan, no, ni Apostol Pablo si Timoteo na manatili sa Ephesus, no? Doon sa church sa Ephesus para pangunahan ang church na yon at patigilin yung mga tao na nagtuturo ng maling doktrina. Kung maalala po natin, si Apostol Pablo po ang nagsimula ng gawain sa Ephesus, no? Nagstay po siya ng 3 years dito para ma-establish sa biyaya ng Panginoon ang church na ito. Kaya talagang napakahalaga sa puso niya ang Church of Ephesus. Kaya pinaiwan niya si Timothy para pangunahan. Kung babasahin po natin itong 1st and 2nd Timothy at saka Titus, naglalaman po ito ng mga instructions, no, ni Apostol Pablo kung papaano pangungunahan, no, at patatakbuhin ang gawain ng Panginoon. Ito nga pong tatlong letters na ito, ang tawag nila ay pastoral epistles, no, sapagkat nilalaman nito ang lahat ng instructions, no. Kung halimbawa ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, ginawa ito ni Apostol Pablo, no, sa pangunguna ng Banal na Espiritu para maging manual natin, no, sa paglilingkod sa Kanya. So, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, si Apostol Pablo po ay nasa huling bahagi na ng kanyang paglilingkod sa Panginoon nung kanyang sinulat ito. At ito pong ating pag-aaralan ay summary, no po, ng karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, no, bakit siya naglilingkod at ano ang kanyang attitude, no, sa kanyang paglilingkod at malapit na pagtatapos ng kanyang paglilingkod. At nawa ang akin pong panalangin after na atin pong mapag-aralan ito sa atin pong patuloy na pagsunod sa Panginoon sa ating paglilingkod ay makita rin natin itong pananaw ni Apostol Pablo at attitude niya, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay mag-inspire sa atin, ito po ay mag-encourage sa atin na patuloy na magtapat sa ating pong Panginoon. So meron po tayong tatlo na makikitang dahilan why Paul was thankful to serve, no? Why he is thankful to serve the Lord. Okay? At nawa ganun din po tayo, no? Kung malayo pa man tayo sa retirement or malapit na, sana yung attitude na ito, no? Yung pananaw na ito ay manatili sa ating pong mga puso. That we are always thankful to serve the Lord. Okay? May tatlong dahilan. Ang una po na makikita natin, God's enablement, no? Nagpapasalamat si Apostol Pablo sa paglilingkod niya sa Diyos because of God's enablement. Binigyan siya ng Panginoon ng kakayahan, no? Dito, ang sabi ni Apostol Pablo, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength. Okay? So, pansinin niyo yung phrase na yun, ano? Itinoon niya yung kanyang pasasalamat, no, sa pinanggagalingan ng kanyang lakas, ng kanyang kakayahan, ng kanyang katalinuhan o karunungan sa paglilingkod sa Panginoon. At ito ay kanyang itinuturo kay Timoteo.
na naglilingkod na rin sa Panginoon. Na dapat, no, ang iyong attitude, no, sa paglilingkod, lalo na sa iyong kakayahan na mag-preach, no, sa iyong kakayahan na manguna, no, sa mga mananampalataya, dapat yan ay ipagpasalamat mo sa Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa iyo. Okay? At yan din po nawa ang atin pong ma-realize sa gabing ito. Na lahat ng atin pong efforts, lahat din ng results ng atin pong paglilingkod, ang dahilan at pinagmulan po ng mga kakayahan na yan ay ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagbigay niyan. Kaya siya ang dapat nating pasalamatan. Kung atin pong babalikan ang mga credentials ni Apostol Pablo, no? Dito po sa Philippians chapter 3 verse 4 to 6, ang sabi dito, "Though I myself have reasons to such confidence, if anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless." Okay? Kung iisa-isahin po natin itong credentials ni Apostol Pablo, masasabi natin na talagang kung bibigyan natin siya ng honor, first honor siya. No? Siya ay nasa elite class. No? Siya ay kasama doon sa mga magagaling, no, ng mga Hudyo. First class na Hudyo. Pero makita natin dito, no, na hindi niya sinabi o hindi niya tiningnan na yun ang dahilan bakit siya nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi niya sinabi na yun ang pinanggalingan ng galing at talino niya at lakas niya sa kanyang paglilingkod. Ang sinabi niya, nagpapasalamat siya na sa kanyang paglilingkod, binigyan siya ng lakas ng Panginoong Jesucristo. Okay? I hope clear po yun, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, no, kung anuman ang gift na meron po tayo, no, anumang talents na meron po tayo, bigay po yan ng Panginoon at dapat tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Sabi rin po sa Acts chapter 20, verses 22 to 24, "And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." Ang sabi niya dito, no, siya ay papunta ng Jerusalem, no? At ang sabi niya, hindi ko alam kung ano mangyayari doon sa akin pagpunta ko doon. Pero lagi akong binibigyan ng babala ng banal na espiritu na sa bawat syudad, no, sa bawat lungsod na pupuntahan ko ay may nag-aabang na kulungan, no, at kapighatian. Pero ano sabi sa verse 24? "But none of these things move me." Ang ibig sabihin nun, walang makakapigil sa akin sa pagpunta ko sa kung saan ng Panginoon ako gusto na pumunta. Okay? At alam po ninyo, kung hindi po si Apostol Pablo binigyan ng lakas ng loob, ng Panginoon, hindi siya pupunta, no? Sapagkat sino ang tao na alam mong may masamang mangyayari sa pupuntahan mo ay tutuloy pa rin. Di po ba? Kung sa atin yun, no? Kung sa akin nangyari yun, ay hindi na ako tutuloy or magpapalipas muna ako ng mahabang panahon, no? Kumbaga ay magpapalamig muna bago ako pumunta. Kung alam kong may mangyayaring masama sa akin sa pupuntahan ko. Di po ba? Pero dahil sa binigyan siya ng lakas ng Panginoon, no? Ang sabi niya, "None of these things move me." Gagawin ko kung ano ang pinapagawa sa akin ng Panginoon upang magkaroon ako ng kagalakan, no? Na natapos ko ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam po natin na hindi madali na maglingkod sa Panginoon. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Okay? So, ang isang tao, no, na gustong mamuhay, no, ng matuwid na buhay, gustong mamuhay ng matuwid na buhay, no, sa Panginoong Hesukristo, ay makakaranas ng kapighatian or ng persecution or kahirapan. At para matatagan, para malampasan, mapagtagumpayan natin ang mga kapighatiang ito, kailangan po natin ang enablement ng Panginoon. At yan po ang naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. No? The Lord has given him enablement. Kaya natapos niya yung kanyang mission dito sa lupa. At yun nga, sinamarize niya yung kanyang paglilingkod. Ang sabi niya, I thank the Lord Jesus Christ for giving me strength. Mga kapatid, ngayong gabi, alam niyo po ba, sabi ng isang pastor, yan ang kulang sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Yung mamuhay, no, sa kapangyarihan ng Panginoon. Marami sa atin ay takot maglingkod sa Kanya. Marami sa atin ay takot na mamuhay nang naaayon sa Kanyang kalooban. No? Baka tayo pagtawanan, baka tayo ay saktan, baka tayo ay iwanan ng maraming mga tao. Pero mga kapatid, katulad po ng naging buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, namuhay siya, naglingkod siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya natapos niya yung kanyang misyon, yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. At ganoon din tayo mga kapatid, matatapos lang natin yung pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung gagamitin natin yung lakas na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. The moment we decided to serve the Lord, no, ito po ang sinisigurado ko sa inyo, God will enable us. No? God will give us power and strength para magawa po natin ito. Kasi kung sa ganang lakas nga lang natin at talino, hindi talaga natin kaya na gawin, gampanan, at tapusin ang misyon ng Panginoon sa mundong ito. Si Apostol Pablo, he was thankful for the Lord Jesus Christ for giving him strength. Kaya mga kapatid, nawawag tayong makalimot na laging magpasalamat sa Panginoon sa enablement na binigay niya po sa atin. Okay? So yun po ang una na makikita natin na dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay thankful to serve the Lord. Hindi lamang enablement, but His acknowledgement or God's acknowledgement. Ang sabi po dito sa second part, that He considered me faithful. No? Yung salitang consider doon ay acknowledge or counted, isinali, no? To be faithful. Okay? Ang Panginoon ang nag-declare sa kanya na siya ay tapat. At ang ibig sabihin po ng faithful dyan ay reliable, worthy of trust. No po? Siya ay maaasahan at karapat-dapat pagkatiwalaan. Okay? Ang Panginoon ang nag-declare sa kanya. Hindi siya o hindi yung ibang mga tao. Ang Panginoon. At yun ang kanyang ipinagpapasalamat. No? Na kung obserbahan natin yung naging buhay ni Apostol Pablo ay yun nga, maraming ang mga apostol ang natatakot sa kanya eh. Walang tiwala sa kanya eh. No? Nagsasabi na nga siya na siya ay taga-sunod na ng Panginoong Kristo. Pero walang tiwala yung mga apostol sa kanya at yung ibang mga mananampalataya. Kasi nga, ang naging buhay niya before, gaya ng alam natin, siya ay mamamatay tao. No, pinapatay niya ang mga Kristiyano. Pero ang Panginoon, in spite of his sinfulness, in-acknowledge pa rin siya ng Panginoon as faithful. At dahil doon, mga kapatid, no, nung binago ng Panginoon ang kanyang buhay, ay naging tapat siya, no, sa paglilingkod. No? Talagang hindi na siya talagang katulad ng kanta na no turning back, no turning back. No? He decided to follow Jesus. No? He did not turn back anymore. Mga kapatid, ngayong gabi, nawa ganyan din po ang maging
maging panuntunan natin sa ating buhay, lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa ating pagsunod sa Panginoong Kristo. No? Once we follow the Lord, no turning back. No? Huwag na tayong lumingon, huwag na tayong magduda, mag-alinlangan. Tuloy lang. No? At kung ano man ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin, no? Paghusayin po natin, maging tapat po tayo. No? Let us give our best para po pagpalain tayo ng Panginoon. Ang sabi po ng isang manunulat, kung ikaw daw ay tapat sa Panginoon, the Lord will open a lot of opportunities. No? Many opportunities in our lives. Pero kung tayo po ay hindi tapat, no? Maging yung nasa atin ay kukunin niya. Yan po makikita natin doon sa Matthew chapter 25. No po, doon sa parable of the talents, no? Nung pinagkalooban yung isa ng 5 talents, yung isa ay 2 talent at yung isa ay 1 talent. Yung 5, naging tapat siya, binigay niya yung best niya na pagyamanin yung 5 yon at tumubo ng 5. Ganun din yung nangyari sa 2. Kaya sabi ng Panginoon, the good and faithful servant. Okay? Pero yung pangatlo na isa lang ang talent, no? Natakot siya, no? Hindi niya ito ininvest o hindi niya ito ginamit. Kaya walang nangyari. At sabi ng Panginoon, kinindem siya at yun nga, yung nag-iisang meron siya ay nawala pa. Si Apostol Pablo, nung siya ay pinagkalooban ng kakayahan ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, talagang ibinigay niya yung lahat, yung kanyang 100% para maluwalhati niya ang Panginoon at para siya ay patuloy na pagpalain. Ganun din po mangyayari sa atin mga kapatid. No? If we will become faithful to the Lord. In fact, kung atin pong babasahin ang Biblia, yan ang paulit-ulit na instruction ng Panginoon sa atin. Remain faithful to me. No? Remain in me. Ang sabi sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? So, ang ibig sabihin po nung remain doon, if you will be faithful to me. No? If you will stay, if you will make your residence in me, you will bear not just fruits, but much fruits. Marahil kaya hindi tayo mamunga mga kapatid, or hindi tayo lumago ang ating Christian life, sapagkat hindi tayo tapat sa Panginoon. Si Apostol Pablo, nagpapasalamat siya sapagkat the Lord acknowledged him, the Lord considered him, the Lord counted him as faithful. At yun ay kanyang pinanindigan. No? Yung katapatan na yun na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ba ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Una, gusto ko pong ipalang sa inyo na kung merong ipinapagawa sa inyo ng Panginoon at sa tingin nyo ay hindi nyo kaya, may enablement, no? May strength, may mga gifts, kakayahan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon para magawa natin yun. At mga kapatid, once na makita natin itong katotohanan ito na may kakayahan tayo para gawin yan, na yung kakayahan yan ay galing sa Panginoon, paghusayan natin, no? Pagbutihin natin, let us give our best, let us be faithful. Sapagkat ang sabi nga niya, doon si John 15:5, we will bear much fruit. At dito po sa Biblia, may mga ilan na makikita natin dapat maging faithful tayo. No? Hindi lamang sa atin pong role sa church, kundi even in our family. No? Bilang husband, bilang wife, o bilang children. No? Di ba may mga utos ang Panginoon? No? Husbands, love your wives. Wives, submit to your husbands. Children, obey your parents. So yan, no? Dapat maging tapat tayo. Let us give our best to do that. Marami pang mga utos. As I've said, no? Again, hindi ito inutos ng Panginoon para pahirapan lang tayo, no? Para gipitin lang tayo, para mapahiya tayo. Hindi po.
Iniutos niyan para mapabuti po tayo. At kung sa tingin ninyo hindi nyo kayang gawin, na sa totoo lang hindi talaga natin kayang gawin, yun nga po, God will always give us enablement. Kaya wala po tayong pwedeng ibang gawin, kundi sumunod lang sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Ano po? So yun po ang pangalawa na makikita natin na dahilan kung bakit thankful si Apostol Pablo in serving the Lord. Ang sabi pa, ang pangatlo, hindi lamang enablement, acknowledgement, but appointment. Okay, ang sabi dito sa verse 12, to his service. Appointing me to his service. Ang sabi, ang kahulugan po dito ng appointment ay pinili, no? Hinirang, no? Para maglingkod sa kanya. So, ang Panginoon po ang pumipili. Ang Panginoon po ang tumatawag ng mga manggagawa. Kaya kung inyong maalala, sa Matthew chapter 9, verse 38, sabi niyan, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ask the Lord of the harvest, no, to send forth laborers. Okay? So, bakit kailangan ipanalangin natin, no, na ang Panginoon ang magsugo ng mga manggagawa sapagkat siya lamang ang nakakakita ng puso, no, kakayahan ng bawat isa. At siya rin ang magbibigay ng biyaya, no, sa bawat isa para magampanan niya itong inuutos niya sa atin, itong ating misyon dito sa lupa. At nagpapasalamat si Apostol Pablo dito na yun nga, sa kabila na siya ay makasalanan, siya ay masamang tao, God has appointed him to his service. Wala siyang ibang sinabi kundi, wala siyang, ang kanya lang sinabi at ipinakita kay Timothy ay, I am thankful, no, sa Panginoon sa tatlong bagay na ito. No? I'm thankful for his enablement, his acknowledgement, and his appointment to me. Nasa kabila na ako ay masamang tao, pinili niyo pa rin ako, naglingkod pa rin ako. At ngayong gabi, marahil ay nahirapan tayong maglingkod o nahihirapan tayong piliin na maglingkod sa Panginoon. Dahil baka hindi tayo ma-acknowledge, no? Baka hindi tayo mapansin ng mundong ito. Na sa totoo lang ay talagang nangyayari. Pero tandaan natin, no? Lahat ng oras, lahat ng lakas, no? Lahat ng mga resources na ginamit natin para sa Panginoon, para sa paglingkod sa Kanya, para sa pagtupad sa misyon na binigay niya sa atin. Yun po ay gagantimpalaan ng Panginoon, yun po ay nakita ng Panginoon, yun po ay walang nasayang. Ano po? At kung ating babasahin nga po itong buhay ni Apostol Pablo, sa pagtatapos ng kanyang buhay, wala siyang pinagsisisihan. Sapagkat lahat ng utos ng Panginoon ay kanyang ginawa. Sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon, karunungan ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kapatid, matatapos din natin, magagawa din natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Because of His enablement, because of His acknowledgement, and because of His appointment to each one of us. Nawa mga salitang ito ay nag-inspire po sa atin na magtapat at patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po sa karunungan na inyo pong pinagkaloob na ito ay aming maunawaan. Nawang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos, patuloy po na magturo sa amin kung anong dapat namin gawin sa buhay na ito. Lord, help us to be thankful always sapagkat binigyan mo kami ng lakas. Kami, Panginoon, na inyong pinili. Kami, Panginoon, na inyong kinilala. At kami ay inyong isinali sa gawain mo. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na ibigay best namin na kami magtapat sa gawain mo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.